pagsugod. Yung sugod ta ka. Ato i-prepare itong kaugalingon sa pagtuon sa atong Sunday worship service karon. Magsugod unta kini og 8:15. Og doon na pa tayo mga technical nga mga kinahanglan buhaton og arrangement sa atong screens. Okay? Mamahimo ni siya nga available online and preparation, no? Sa sunod nga mga inadlaw, dili na ni maglisod karon lang ni. So salamat sa inyo ang paghatag og time. Labi na nyo diha ang naa sa online. Nga gi-take ninyo ning opportunity usab nga makauban kan mauban mo namo, no? Ining ato ang Sunday worship service. And by the way, kung unsay dagan sa ato ang radio program dito sa Bagong Bayan, sa Banay-Banay, o di na gito mag-workout, magbalik ato ang klase sa Wednesday, Thursday ug Friday nga live 8 to 9 AM. And Saturday 8 to 9 Monday at Wednesday, Thursday ug sa Friday ako i-invite si og bisag kinsa nga mga pastors, no? Ato i-invite mo na to og commentator diri sa atong kuan niya. Dunay mga discussions ug mga topics nga ato ang sitawag na ato ang i-discuss, no? Ilabi na nga naputol ang amo ang programa ni Pastor Gwen sa divorce, no? Ingon niya init ra ba kay ko, murag excited na kay ko ato. Anyway, ato na siyang establish na siya within this week nga ma-set up po nato usab. I like really because it's communication, murag mahitabo nga kaming duha nagaistoryanay, and it's very good time or place nga dunay conversation mahitabo ba, no? And it can open minds, okay? So but anyway, let us pray in silence, and if necessary gamiton nato ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hati na to ang time, maybe 10 or 15 seconds to check ourselves. Kung doon na may kinhalan nga i-confess, gamiton na to ang 1 John 1:9. Kung wala man, then simply pray sa atong pagtuon karon. Let us pray. Gracious Heavenly Father, thank you sa imong opportunity nga gihatag kanamo Amahan, and we know that as we are growing, we are really growing, Father, in this type of pamaagi Amahan to broadcast your word at the same time kinami diri sa local makatuon usab Amahan. So it's opportunity Amahan, ug we cannot imagine Amahan kung kani unta nga mga technologies naa na atong time ni Apostol Pablo kaniadto. But dili na mo Amahan pwede ibutang ang usa ka if kung kahibaw kami Amahan nga do na kay plano from eternity past, and you have seen it from eternity past nga mahitabo gayud kini during this time sa 21st century. And we know, Father, and we understand nga Christianity would extend longer kung ang mga Kristohano Amahan ining kalibutan would not live according to the plan nga imong gi-set up kanamo, so that kinahanglan pa namo Amahan nga magstay for the next, I don't know, 100 years, 1,000 years, I don't know. However, Father, kung kini nga mga kamatuoran matransfer kini ngadto sa mga kaigsuonan, and and this opportunity nga matun-an nila ang tinuod nga pagpanudlo sa pulong sa Dios, gibalik namo kanimo Amahan ang mga butang sama niini, ug ginasalig namo nga kung mahitabo man Amahan nga sa dili na madugay moabot na ang rapture, I pray mamahimo nga interesado Amahan, ug mamahimo nga excited unta ang mga kaigsuonan nga magtubo sila sa espirituhal nga kinabuhi aron mamahimo silang part niining impact na imong pagabuhaton niining kalibutan. And we know, Father, habang nagapaduol kami niining nianang rapture day, nagaanam Amahan og kalisod ang kinabuhi apan nagaampo kami Amahan ilabi na
that this pressure will become a way nga ang mga kaigsuunan makamata na sila nga ang kinabuhi nining kalibutan na is dili sila amahan, dili butang angay namo sayangan, ang oras dili namo angay sayangan. Ingon pa ni Apostol Pablo, kinahanglan namo i-redeem ang time. And redeeming the time means to search for an opportunity, to search for an open door. Radio program, internet, Facebook, anywhere, Father. Maybe text, among amahan i-text, among i-message, personal message, comments, and everything. Amo kinimbuhaton naman. So that people will wake up and search for truth. Nga, pwede nila makaplagan pinagi sa internet o any communication device nga naa sila today. O gibalik na mo kanimo amahan ang pagpasalamat o pagdaig, labi na sa imong pag-provide ka namo nini nga technology karon in Christ's name. Amen. Palihog ako pagawas sa mga extra unya sirado na ako ang kuan dia. Pultahan walay musulod, ha? Walay musulod. Kung makahilom kasi mong baba, magpabilin ka diya. Okay? And by the way, appeal to siya sa atong recording, no? So last sound check. Okay ra tong sound din ha sa online o dili ba saba, hisi o sa mga butang? Okay, so walay response, maybe maayo na ato ang audio. Okay? So nabiyaan na to last time ang ato ang lesson, no, regarding sa history. And siguro para sa makauban na to. Okay ra. Okay. So siguro para sa mga makauban na to diya sa online. This will be the first time maybe nga nadunggan ninyo ni ato ang lesson karon, pero ako na ni siyang ipaagi into a paspas na lang nga review, no. Tungod kay natun-an na nato ni siya dito sa Bagumbayan for almost how much? 3 weeks? Ikaupat karon nga semana. Okay, kining history about sa ato ang kinabuhi diha sa sa first Adam o sa last Adam. Now, we know that the first Adam is Adam himself, and the second Adam or the last Adam is Jesus Christ. And it talks about headship, and atong tan-awon din ha nga dunay word nga gitanaw nato inheritance. I don't know kung makita nyo diha sa inyohang sa tawag ni. Okay, inyo makita diha headship na lang. So dunay word din ha nga inheritance. Ayan. Okay? Kanang word nga inheritance is anything atong gipanunog gikan sa atong mga ginikanan. Okay? Now, dunay mga inheritance nga malipay ta. Yuta, mga bahandi. Okay? Ang problema tungod kay ang gihatag sa tuwa sa tuang ginikanan nga si Adan is ang inheritance sa kamatayon, sala. Okay? Unya diha sa kamatayon ug diha sa sala ug kamatayon, diha sa sala, ang atong gidawat gyud gikan nga Adan is sala. The principle of sin nga gikan pa kang Satan nga gi-inject niya dinhi sa kalibutan, no? Pinaagi kang Adan. Of course, gilinglan niya si Eve. Si Eve nagsala. Apan ang headship wala dito kang Eve, kundi na dito kang Adan. Okay? Si Eve nalingla, si Adan wala. Nag-decide siya. O base siyang decision ang tanang mga tao na laglag kauban kang Adan. So ang ato nadawat kang Adan basically is sin. And because of that sin, tungod sa sala, nadawat pud nato ang gitawag nato nga kamatayon. Okay? O ang tanang mga tao karon nangamatay. Okay? Tungod kay ang tanan nakasala man. Now, sa unsang pamaagi nga nakasala sila? Doon na ba'y pasabot ba kini nga ang tanang tao nakabuhat siya og sala mo nang nalaglag siya? No, ang answer nato niya na is no. Makasasala na siyang daan. Okay? Pag panganak pa lang daan ini kalibutan na nakasala na siyang daan. Ngano man, ang Adam's original sin napasa ngadto sa iyang account the moment of physical birth. Pag singgit pa lang daan, no, sa bata. Bisag unsa ka cute, tanaw nimo na si Ridso. Okay? Cute nga bata. Pero bisan unsa ka cute sa bata, na siya sin nature. And kung dili patungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, kana nga bata will go to hell and eventually to the lake of fire. Na doon ay nag-question from the past. Kung ang mga bata na to karon masave sila tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, unsa man tong mga bata nga wala pa nalansang si Kristo sa cross? Doon na batay unsa man to sila? They are innocent. Yes, I would say they are innocent.
Okay? And then the question is, malangit pa ba sila? Okay? Or maimpyerno sila? Doon ako kanabang tubag ni ana sa ila. Actually gitubag nako og ingon nako. Actually sir, kung moingon ka kaniadto sa ilahang time, ang mga bata sir maimpyerno. Ha? No. Ayaw sa gundang, ayaw sa lakaw, total ako man atong time. Pero mo ni siya ang mahitabo. Kaniadto ang impyerno napa sa yuta. Namang sa yuta ang impyerno. I mean, kaniadto ang lugar sa mga magtotoo, si Adan, si Abraham, si Adan, yeah? O si Eve, they are believers. Si Abraham, si David, si Solomon nga mga believers, they are Old Testament saints. Ang abi nimo sir pagkamatay nila ato nga time, niadto biya sila sa impyerno. Pero dito mo sa impyerno sir, as we understand the doctrine about hell, di ba? That the hell kaniadto is comprised of 3 compartments. Actually 4, pero ang isa walay sulod. First is katong gitawag nato nga torments, walay purgatory sa hell. Okay? Second is the paradise. Okay? Pero between torments and paradise, doon na siya great gulf fix. Nga ang naa diri sa kinumdum mo sa story ni Lazarus o rich man, nga ang rich man nag-look siya, okay? Far off, yang gitanaw ang iyahang amigo nga si Lazarus ug si Abraham nga naa didto si Lazarus sa Abraham's bosom, which is the paradise. Kinumdum mo niya nga time. So asa siya? Gatanaw siya dito sa unahan. But there is a great gulf fix. And nobody can cross gikan sa torments ngadto sa paradise and the paradise ngadto sa torments. So I said, sir, mo ni siya, and the other place ikaupat nga location diha sa hell is the place called abyss. Okay? Abusos or katong bottomless pit nga gitawag po nato diha sa Revelation. And mo ni siya nahitabo. Then I said, sir, kaniadto ang mga bata kung mamatay sila, they will go to hell. Then mura siya natayog. Okay? Dili ka maka-imagine nga ang bata moadto og hell knowing nga they're innocent. Wa man sila labot sa gibuhat ni Adan. Even us, wa man tay labot sa gibuhat ni Adan, di ba? Kanus man ta nahimo responsible sa freedom nga gihatag sa atong Dios. Atong gigamit nga term is if the time nga moabot na nga they are gitawag nato responsible na sa ilang pagpili. Like sa edad ni Froilan karon, how old are you, sir? 11, 10. Mag-11 ka karong May, right? 11 na, mag-12 na ka karong May. Okay? So, ingon na niyang mahitabo. Most of the children, at age 11, wala sila kasabot pa og kinsay Dios. Unsa na siya Dios? They know there is God, pero wala sila kay baw, unsa man day ang naa karon kung naay Dios. Okay? Para sa mga panimalay nga dunay understanding sa pulong sa Dios, naga-share sa pulong sa Dios ngadto sila mga anak, naga-disciple sila ilang mga anak. Ang mga bata at the age of 8, doon na sila understanding about dunay Dios. And there is recompense of sin when they die. And later on, they will think about kung dunay Dios, dunay sin, dunay hell, dunay langit, asa mo ko ining duha? That's God's consciousness. Maginahinay na siya og question. Okay? And God is very gracious enough nga kanang bata as this person or this child grows up, kinahanglan gid siya makadungog sa gospel. Once nga duna na siya mga question marks about niini. Okay? And dying at that early age, I would say dili na siya i-allow sa Dios as long as, no? Doon na siya i-question nga dili niya matubag og hibaw ang Dios nga kaning bata later on mangita gini siya og tubag. Okay? Now, kahibaw ang Dios kung mutuo siya o kung dili. Kaya doon na may mga bata at early age na ngamatay na, right? And doon na gani uban nga matabunan na iyang mga kauban din na siya buhi pa. Natabunan na sa linog ang bata mabira pa nga buhi. God knows. Okay? Kakini nga bata will believe or not. Now, however, kung doon na may bata nga namatay at that early age, okay? It's in God's hands. Pero kung moingon ta, asa man sila moadto? Based sa concept nato sa freedom o sa responsibility nato sa atong kaugalingon nga pagtuo kanabang ato ang capacity nga mutuo sa atong Ginoong Kristo, okay? They will go to the paradise, Old Testament man, okay? Pero ang paradise kaniadto asa man?
naa pa sa hell. Kano sa man ni saka ang paradise. Katong time nga si Jesus Christ pod ni saka sa langit. Gidani ang paradise ngadto. Naingon ko siya, sir. Ingon ani ang mahitabo. Kung katong Old Testament nga mga kabataan nga matay sila at an early age nga wa pa sila capacity nga motuo kan Jesus Christ. Now, motuo sa moabot nga Messiah, dili sila matuo kay Jesus Christ kay wa sa kabalog Jesus Christ di ang pangalan. They understand that there will be a coming Messiah sa Old Testament. David, Abraham, kisa pa Job, kisa pa mga believers nga atong hibalan kaniadto. Moses, Noah, okay? They believe that there will be a coming Messiah later on. Okay? Now, imo siya, tanan nga mga believers kaniadto sir will go to hell. So ingon niya nga ingon na naman. And I thought nga kung mutuo ka, musaka ka sa langit. Yes sir, tinuod man na imong gingon. Pero kaniadto lagi wala pa ni saka ang paradise ngadto sa langit. Kung wala ni saka si Jesus Christ ngadto sa langit, wa niya gidala ang paradise ngadto sa langit. Okay? Kaya sa man mo na makita ni ko nga Ephesians chapter 4, before siya ni saka dito sa third heaven, ninaog sa siya sa hell o gi-capture niya ang mga captives o giyang gidala ngadto sa langit. Okay? Na di sa Ephesians chapter 4. So yung ko siya mo na nahitabo dito sir. So before siya ni saka gid dito, actually ni saka na siya after 40 days, right? Ni ascend na siya into heaven. But before siya just by the time madi na siya makitaan sa mga tao, sa mga disciples niya, sa mga apostles nga atong time. Before siya nga ni saka gid sa third heaven, sa puloy-anan sa atong Dios, ginaog sa niya ang mga gitawag nato og mga nangamatay sa Old Testament. Apil na ang gitawag nato sa gospel saints nga nangamatay atong nga time buhi na si Jesus Christ nga nagtuo sa moabot nga Messiah. Apil na ang mga bata gidala niya ngadto sa paradise. Gidala niya ang paradise ngadto sa langit kauban niya. Now, ngutana ka karon sir. Kung ang bata karon mamatay, asa naman siya moadto? Sa langit. Nga naman sir. Naman dito ang paradise. No. Niadto siya sa langit pero dili na siya sa paradise. kanibang conversation gani nga kanang murag tricky kayo gani. Nganong mahimo man siyang tricky tungod kay kasagaran sa mga nagatudlo sa pulong sa Dios, wala sila naga-categorize og doctrine. Number 1. Number 2, wala sila pakialam sa gitawag nato nga dispensations. Number 3, wala sila nasabtan kung unsa gining Christianity ug unsa ning Jews ug Gentiles. Wala nila nasabtan kung unsa kalahi ang tao nga gitawag nato og Christian. Nakuha nimo ang atong tan-aw dire? Para sa inyo ha, ug apil na ninyo diha nga naa diha online, no? Nakasabot na mo og unsa atong gitawag nga dispensations o gitawag nato og age. Nga there is an age of the Gentile or dispensation of age of Gentiles, age of Jews, age of Christianity, and age of the kingdom. There are 4 division of ages kung ato makita niya sa atong gitawag na dispensation. Right? Now, muna makita nato nga kita nga mga Kristohanon lahi ta sa mga Hudiyo, lahi pud ta sa mga Hintil. Labaw na nga dili ta pwede mahimong part niya atong gitawag nga kingdom nga gipraagi sa may tawag ini nga gi-offer ni Jesus Christ ngadto sa mga Israelites. Nakuha ba nato? Na nakasabot ba kaniya na? Alright. Sumuto ihang ingon nga makalibog man. Ha? Okay? So niya, sir, makalibog man. Ingko nga, sir, nalibog lang ka tungod kay wala pa'y tao nag-istorya sa imo ini sukad. Okay? Dili ka malibog kung supposed to be kani siya available sa inyong simbahan nga ginatudlo diha sa inyong simbahan, dili unta ka malibog sa kuang ginaistorya sa imo karon. Pero tungod kay dili man guni siya available sa inyong simbahan ug nagatuo ka nga giistoryahan ta ka og binuang karon, wala. Matag usa nato, sir, Gentiles, Jews, unsa ka sir pagpanganak nimo? Siya Gentile. Ako po sir Gentile. Pero the moment nga nagtuo ka kay Jesus Christ, are you believer, sir? And siya yes. Dili na ko i-discuss maayo ang imuhang background regarding imuhang pagka-believer. Pero kung ingon ani imong pagka-believer, sir, nga nagtuo ka si Kristo imong personal maluluwas, unya nagtuo ka nga katoy ang gibuhat dito sa cross, enough na sa imong kalawasan, then yes sir, tama ka, believer ka.
Now, dili ko mo discuss sa imo farther ni ana tungod kay imo man ang desisyon kung tuuhan ba nimo akong istorya karon o kung mo ba na imong gituhan, believer ka. Kay mawala ta sa ato ang gitun-an kay kung didto na pud mi mag-focus sa gospel manggod, basig mutuon na pud siya nga kuan lahi na pud to. So, ingko nga di kay na ako i-discuss sa imo ang tinuod nga gospel, basta mo ni siya ang gospel nga tinuod. Kung mo man imong gituhan, save ka. Kung dili, then it's your decision karon kung mutuo ka, you're saved. However, kung save ka karon sir, unya Gentile ka kaniadto, dili na ka Gentile karon. You are Christian. You are in Christ. Okay? Unya niingon yun siya. Okay. So karon sir, kung mamatay man ka karon, moadto kag langit. Pero dili ka moadto langit in terms of paradise. Dili ka moadto paradise, sir. You will be seated at the right hand of the Father. Where Jesus Christ is, tuwa pud ta. Nagalingkod. Kao ba niya? Ephesians chapter 2. So yun ako siya. Og ang mga bata karon sir nga mamatay, moadto og langit. And of course, dili siya moadto og paradise. Moadto gyapon siya sa part ni Jesus Christ because all of the believers karon and all of the saved person karon nga time sa panahon sa Christianity will be the bride of Christ later on. Ang paradise nga mga believers will come back. Ang paradise inaog sa atong Dios diri sa millennial reign of Jesus Christ ug ang mga believers nga naa diha sa paradise will also reign with Jesus Christ for 1,000 years. Makita nato diha sa Revelation. Right? So muna siya ang mahitabo, sir. Ug muna akong siya tawag ni sa radio, no? Ato ang perminti gina-remind sila that we are really different person. We are not different person because gusto nato mamahimong different. Ang pananawan sa atong Dios kanato is lahi gyud. Ang atong location, present state naaman tas kalibutan, but our future location lahi siya sa mga Gentiles o Jews. Because we are Christians, we are heavenlies. Ingon pa diya ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3. Okay? Verse 1. We are heavenlies. We are heavenly citizen. Okay? Kung natanaw na to diya sa Philippians, di ba? So mo na siya ang hitabo. And in fact, kung tanaw na to ang inheritance nga gidawat nato gikan sa ato ang amahan, sa ato ang amahan nga si Adan, utang ni. No? Condemnation atong nadawat tungod sa sin. O kana siya nga sin, o tungod niya nga condemnation, okay? Muna ang gidawat ni Jesus Christ dito sa cross. Okay? Ang sala, wala gipasaylo sa atong Dios, ana kadali. Nga moingon nala atong Dios, forgive and forget. Di ba? Giyon sa atong Dios gani last time ang sala, he condemned sin. Asa dapit niya gi-condemn ngadto sa kang Jesus Christ sa cross. In the flesh. Okay? Now, so that kita nga mga believers karon tungod ni adtong condemnation nga nadawat ni Jesus Christ, dili na ta makadawat og condemnation nga gibuhat sa atong Dios ngadto kan Jesus Christ. Dili na. So that tungod ni ana there will be forgiveness. Kung walay condemnation sa sin, walay forgiveness. Forgiveness is to remove, okay? Ang meaning sa word nga forgiveness kaning Greek word niya, no? Is actually to remove you away from sin. There is a separation, okay, between you and the sin. Okay? Now, siguro ang term nga separation is not a proper term, but there is removal. Okay? Tanggalon niya ang connection sa imuha sa sin. Kung doon na may sin nga imong gibuhat karon, you are now gitawag na to carnal. There will be forgiveness tungod sa kamatayon ni Kristo. Kung wala pa unta na condemn si Jesus Christ dito sa cross, then walay forgiveness mahitabo. Ingon bitaw diha sa Hebrews, when there is no shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Now, that word blood is again, unsa ganito meaning nato sa word nga blood? Is a test. Unsa man to? The blood of Christ. Unsa man to? It's the time when Jesus Christ died on the cross the first time. Kapila din namatay si Jesus Christ sa cross? Kaduha. Namatay siya first. Unsa man to nga kamatayon? It's a spiritual death. Muna siya ang blood of Christ.
He paid all the penalty of sin. Wala man siya nagbayad sa sala dito, pinagi sa pagpahurot sa iyang dugo, sa iyang lawas. Wala man siya namatay, pinagi sa pagpatulo sa iyang dugo. Di ba? Sama sa hayop, sana, hiwaan ni mong liog, mutulo ang dugo, mamatay gid siya. But si Jesus Christ, wala siya namatay pagpatulo sa dugo. Namatay siya, pinagi sa pagbutang sa sala ngadto kang Jesus Christ o gi-condemn kada sala ngadto kang Jesus Christ gikan kang Adam hantud sa ipanganak nga tao sa pinakalas nga tao nga ipanganak sa human history. Tanang sala is paid towards Jesus Christ, and that was the 3-hour period of time as Jesus Christ nalansang sa cross o gibayaran niya ang tanang sala sa mga tao nga nagasinggit siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? But the second time nga namatay si Jesus Christ is physical. Mo tong nalubong siya on the third day na banaw siya. Okay? So the blood of Jesus Christ is different from the physical death na nahitabo dito sa cross. Adam died twice also, di ba? Namatay siya spiritually, namatay po siya physically 930 years after. So mo po itong gibuhat ni Jesus Christ, Jesus Christ. There is a complete parallel between first Adam and the second Adam, the last Adam, Jesus Christ. Okay? So muna siya ang nagahitabo diha. Doon ay word nga headship. Nga atong nasabtan that the first head sa humanity is Adam, and the second head of humanity is Jesus Christ. Fallen, ngadto kang Adam. Saved, Jesus Christ. Okay? There is also a word condition. Now, that word condition doesn't mean nga dunay condition sa kaluwasan, no? Dili ingon ana. The word condition is either you are spiritual, living in spirituality, or you are carnal, living in carnality. Okay? 2 words. Right? Now, all unbelievers, carnal. Would you agree? Tanan ba nga mga unbelievers carnal? The answer is yes. All believer, spiritual. Okay? However, all believers have dual nature. There is a, gitawag na to, sinful nature. There is a divine nature. Okay? Now, believers can be carnal also. And at the same time, he can also be spiritual. There are 2 possibilities sa usa ka believer, right? Ang nailan sa atong Dios sa mga tao, duha lang, believer, unbeliever. Para sa mga unbeliever, all carnal. Para sa believer, doon na po'y duha nga ginatanaw atong Dios. Unsa man to? There is carnality, believer who is living in carnality, and there is also a believer who is living in spirituality. Okay? Ang believer ba pwede siya magkinabuhi nga carnal? The answer is yes. Pwede ba siya magkinabuhi nga spiritual? Yes. Ang mga believer nga nagkinabuhi sa carnal, gitawag nato na siya og carnality. Okay? Living in carnality. Ang living in spiritual life is also spirituality. Okay? So, muna siya ang mga terms kato ang ginatanaw dinha. Muna siya ang condition. Now, ang position, however, is different. Ang position is eternal. When you are positioned in Adam and you die in that position, you die positionally in Adam for all eternity, asa man? Into the lake of fire. However, para sa mga believers, kung mamatay man ta, and we are positioned in Christ, yes? Asa man tapod mo adto? For all eternity, muuban ta kang Jesus Christ, no? Dito sa langit. Okay? Muna siya ang position. It is eternal. Ang carnality, or ang gitawag na ito nga condition, is temporary. Okay? Temporary na siya. Okay? Kaya pwede man ka mamahimo nga carnal, and one time sa imong kinabuhi, pwede po ka mamahimong spiritual. Okay? But there is a comment nga akong ihatag that most of the believers right now, those who are called Christians, okay, maybe they are Christians really, but most of the Christians, 90% plus of the Christians today are living in carnality. Why? Because the truth about spirituality is dili siya a popular teaching sa mga pulpit karon. Labi na karon Sunday, no? They are just talking about Christianity as a religion. And I would like to remind, Christianity has never been a religion before and never been a religion today, supposed to be. Okay?
But most often, ginakinabuhi ang ang Christian spirituality in terms of legalism, which is carnality. Okay? Which is carnality. Alright. So, nasabtan na nato ng word nga inheritance, headship, condition, position, condemnation, and forgiveness. Okay? Now, at 9:25, I would like to receive questions kung doon may mga pangutana. Pero sa karon is continue sa ta. Alright? Now, sa atong pagsubay din sa ato ang history niya kang Adan, atong makita na yung kung short review. Dili mahimong short review, no? It's okay. Okay? Walay problema kung short review man atong tawag niya na. Okay? Pero this is really a short review. Okay? Because it takes 1 hour of review. So ang atong pagsubay din sa ato ang ato ang gitawag nato nga history dinha sa naunang Adan, atong kinahanglan masabtan nga dinha sa naunang Adan kamatayon og condemnation atong nadawat pagtunglo. Dinha pod sa ato ang kinabuhi sa bag-o o sa ikaduhang Adan, dunay kinabuhi og pagtubo. Okay? Diri sa ang ato ang responsibilidad is atong isalikway atong karaan. Okay? Nga gitawag nato kinabuhi diha sa naunang Adan. O atong ikinabuhi ang alright. Dinha sa naunang Adan, nasabtan nato nga si Adan nagsala. Ug dinha sa pagkasala ni Adan, tanang tao nakasala uban niya. Nakadawat kita og kamatayon, paghukom, pagtunglo, pagsalikway ug layo kita sa source sa kinabuhi, which is God. Kita na to diha Romans chapter 5 verse 12, Romans chapter 5 verse 17a, Romans chapter 5 18a. Ug dunay tulo ka mga butang atong angay daw at sabton or tan-awon sa pagkahimutan nato dinha kang Adan. Number 1, kaning gitawag nato nga pagkahimutang nato dinha sa sala. And the source is Adan. The Adamic source is na diha kang Adan. Okay? Now, tungod sa kalaglagan nga atong nadawat gikan sa atong ginikanan nga si Adan, kita usab na panganak dinha sa kaalautan. Dito sa pagkaalaot, no? Tanang mga tao supposed to be. But God is gracious enough that He provided a means, okay, nga pwede nga gitawag ini, pwede maluwas ang tao. Okay? Kaniadto ilang pagtuo nga dunay mo abutay nga Misaya. Sa ato niabot na siya og motong namatay dito sa cross. Now, dunay nag-question. Unsa man to mga Hudiyo nga nagatuo nga ang ilahang Misaya wala pa niabot, pero sa ato niabot na. Masave pa bagyapon sila? Are they believers of the coming Messiah? Kaning gitawag nato nga mga Messianic Jews. Nagatuo sila nga ilahang Messiah wala pa gid moabot ug moabotay pagyapon. Karon nga time sa panahon sa Christianity kani nga mga Jewish nga mga believers sa moabotay pa nga Messiah, supposed to be sa 7-year tribulation. Pero hangtod nga napatay ining kalibutan na kani nga mga tao, mga matay ni sila, they will go to hell. They will go to hell. If they don't believe Jesus Christ as their personal Savior today, they will go to hell. Even though how much ang ilang pagtuo nga there will be a coming Messiah. Because the gospel that is working now, and I don't know kung gitan-aw sa ato ang amigo nga pastor, kato akong gihatag nga document regarding sa doctrine of divorce. Nga naa dito gisulod nako ang category of truth. That there is gospels category. Nga maka-save ka niadto pero karon dili na. Dunay salvation gospel karon kay nigabot sa time sa wala na ta. Kung dili ni siya dungagan o another gospel, dili sila ma-save. Mo ni siya. Okay? Ang gospel kaniadto sa Old Testament is that faith on the coming Messiah. Okay?
By the time nga niabot si Jesus Christ, ang gospel is still that Messiah is Jesus Christ really nga nagpakamatay dito sa cross. Okay? Now, by the time nga namatay si Jesus Christ, until such time nga si Jesus Christ napa sa kalibutan, the belief of Jesus Christ nga mao na to ang Messiah. Okay? Mo to ilahang gospel, salvation gospel. Okay? And ang salvation during the time, no, of doon ay nag-chat. Unsa man ni? Ato nang tubago ng taon. Actually tubago na nako na ron, no? Ang mga Old Testament saints, ang mga gospel saints, ang Old Testament saints magtuo sila nga there will be coming Messiah. Katong sa time nga naa na si Jesus Christ mismo atong nga time, they will be saved if they will believe Jesus Christ as really the Messiah who has been there, present sa ilang very face, no? Face to face nga pakigatubang nila sa ilang Messiah. Okay? And by the time nga namatay si Jesus Christ, mutuo sila nga mao gyapon to ilang Messiah nga namatay na. Okay? And by the time nga si Jesus Christ napa ining kalibutan na for 40 days, they have to believe that it was really the Messiah, their Christ. And by the time when isaka si Jesus Christ, 10 days after ninaog ang baptism of the Holy Spirit during the time. Okay? They are all baptized with the Holy Spirit during the time. Okay? Tanan ato are the very people who are saved. I would say, okay, during the time of katong 130, no, are the very believers nga nakalatas dito sa gitawag na to nga interim nga si Jesus Christ na sa kalibutan for 3.5 years, namatay siya, gilubong siya o tulo ka adlaw na banhaw siya. Kato nga mga believers sa upper room, 130 of them, okay, will go into gitawag na to kanabang interim period gikan sa 30 AD hangtod sa 70 AD nga doon na pa'y possibility ang kingdom. They are kingdom saints. Okay? And the gospel nga ilang tuuhan dito nga time is that He is the Messiah and He is the King. Okay? Mo to ilang kinahanglan masabtan. There is a King and a Messiah. Ug kana siya nga gospel will become available during the time sa 7-year tribulation na pod. Mahimo na po siyang applicable. Tungod kay dunay dual gospel, dunay isa ka gospel nga nag-work out during the time, 3.5 years after. The gospel nga gipresentar ni Apostle Paul. Nasabtan ninyo? Kay kani manggod nga time, kani bang interim period? The time nga naa si Jesus Christ, namatay si Jesus Christ and 30 AD to 70 AD, 40 years. Dunay interim period nga ang kingdom is still available and at the same time bag-o pa lang nagsugod yun ang Christianity diha kang Apostle Paul. Og dunay Jewish focus ang gospel diri sa Messiah and King gospel, no? Sa mga apostles sa Israel, and at the same time ang gospel ni Apostle Paul for the Gentiles is believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Okay? And there is gitawag nato nga overlapping period ini nga time. Mo nang gilibugan kayo pagtan-aw sa kasagaran sa mga dispensationalists kung saan na pag-divide kaning 40 years nga overlapping period sa Christianity. No, not really 40 years. Almost 40 years kay 36.5 years nga nag-overlap. Kay si Apostle Paul pagsugod niya, no? O kasabot ining gitawag nato nga Christian gospel of the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Later naman gud ni siya na propagate katong time nga si Apostle Paul gikan sa Damascus, gikan sa Arabian Desert, balik siya sa Damascus, niadto siya sa Tarsus, nagkinabuhi siya dito for how many years, no? And by the time nga naibalik siya dito sa Damascus ug nakig-uban siya kang Barnabas, how many years? Almost 14 years. Bago pa gid si Apostle Paul nagsugod og kanang gitawag nato nga kanabang iyahan na gyud nga ministry og sa iyang writing kanang gitawag nato nga pagsulat na sa Christian nga mga documents after na sa 14 years, right? Namuni siya ang gitan-aw nato nga overlapping nga gitawag nato nga
ang 36 and a half years nga nag-overlap ang Christianity ug ang kingdom. But by the time nga nawala na, no? Ang possibility sa kingdom nga naman kay wala na temple. Okay? O ang tibuok Israel was abolished sa ilahang land. Fifth cycle of discipline atong tawag. Nagsugod na gyud kanabang gitawag nato full blown ang Christianity. Wala na kingdom. O ang gospel of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ plus gitawag nato nga He is the King is dili na applicable ato nga time. O even until karon. Okay? Sa kuan ang kaning kingdom gospel wala na. May tabo lang ang kingdom gospel nga mamahimo na pud siyang valid by the time nga mawala na ta diri by way of rapture. O kining mga Messianic Jews will be saved during the time and will get into the millennial reign of Jesus Christ kung buhi sila physically. Kung mamatay sila during the time of 7-year tribulation period, they will temporarily be in paradise, and by the time nga mahuman na ang 7-year tribulation period ug munaog na si Jesus Christ, iyang inaog pod ang paradise sa 1,000-year reign sa pag-establish niya sa iyang kingdom. Okay? Na di na to libugon. During this time, walay king nga moabot. Sabto na to. And the belief that Jesus Christ the King will come and they will be saved cannot save anybody. The only salvation gospel today is faith alone in Christ alone. The faith that Jesus Christ died on the cross, payment of sin, all of your sin, personal, okay, saves you for all eternity. Muna siya ang salvation. Karon, kaniadto lahi moabutay nga 7-year tribulation lahi. Okay? In fact, okay, God made it very sure nga ang gospel karon is accurate as Jesus Christ died on the cross. Believe on that, you are saved. He died, rose again the third day, buried and rose again the third day. You are saved. Okay? He has ascended and raised and was raised. Okay? So muna siya itong ginatanaw nga gospel karon. Ug tanang mga tao ma-save because of that. Pero sa pagtuo sa moabutay ang Messiah, they cannot be. So muna yung mga Messianic Jews, dili gid sila ma-save karon. They will die and they will go to hell. And eventually ilabay sila sa lake of fire because they don't believe on the Lord Jesus Christ nga to ang gituhan karon, the gospel that we are presenting karon nga time. Right? So muna siya. So let's go forward. Okay? Now muna siya ang resulta nga dinha sa pagkahimutan nato sa naunang Adan, kita nahimutan kita dinha sa sitwasyon nga patay kita atubangan sa Dios ug buhi kita ngadto sa sala. Patay kita sa Dios, buhi kita ngadto sa sala. Now, second thing nga kinahanglan nato masabtan sa atong pagkahimutan dinha kan Adan is that we have an Adamic nature. An Adamic nature, ang ato ang makasasala ang kinaiyahan. Napasa na kang kinsa, gikan kang Adan ngadto sa mga kaanakan, pinaagi sa sperm cell. Diha sa amahan, na transfer ang mga sin nature ngadto sa mga anak. Okay? So muna mo yung kang aduna gyud naliwatan, naagi tay naliwatan. Mga ato naliwatan mao si Adan. Okay? Ang iyang makasasala nga kinaiyahan. Ug tungod usab sa ato ang pagkahimutan dinha sa sala, atong napanunod ang pagkamaksasala nga pagkatao ni Adan. Ug nakita nato nga ang atong pagkinabuhi ug ang kinabuhi diin kita do na kitay kahiligon palayo sa Dios. No matter how much ang atong pagkagustuhan nga ay tao ni pangalagaran nato atong Dios. Once nga magkinabuhi ta diha sa makasala nga kinaiyahan, ang iyang intention is to go away from God. Bisan unsa ka grabe ato ang gitawag nga sincerity sa pagpangalagad. Nasabtan nato. Sincero kita nga gusto nato mapangalagaran atong Dios apan tungod diha sa pagkinabuhi sa unod nun nga kinabuhi, fleshly living, carnality, dili gihapon siya madawat sa atong Dios. Okay? Di na sa ato ang makasasala nga kinaiyahan. O daghan kay nga mga believers nga gusto sila mangalagad sa atong Dios apan tungod kay wala sila nahibaw sa pagkinabuhi sa spirituality, dili gid sila makabuhat o buta nga makapalipay sa atong Dios. Okay? They are just simply doing it in the energy of the flesh. Ug nag-ingon kita, no?
Nga kana nga kondisyon gikapungtan kita sa atong Dios, okay? Dina nga kondisyon. Dili gina siya madawat sa atong Dios. O nga ato ang makasala nga kinaiyahan dili gayud usab kini kay mausab pinagi sa bisag unsa man nga klase nga pagpaninguha. Ang atong makasasala ang kinaiyahan wala gipasaylo sa atong Dios. Daghan kay mga nagatudlo, di ba? Nagingon sila nga wala na tayo sin nature. O nga tuwagan ni amigo nga pastor pod nga isa, nagingon siya nga pastor kung doon na pa kay sin nature then i-condemn ka sa atong Dios. Then I say, unsang klase nga condemnation? Kung may ka condemnation, pastor, as in terms of i-condemn niya akong kalag and I will go to hell, you failed to consider the fact nga ang i-condemn sa atong Dios. Yes, we are condemned in this body. We are condemned, but our condemnation is not on the soul part, but on the body part. We are divided into 3 parts, right? Body, soul, and spirit. The soul is saved for all eternity. Ang salvation, okay, ang salvation nga atong gidawat kan Jesus Christ, sa atong Dios tungod sa atong pagtuo kan Jesus Christ is salvation of the soul. Wala gisave ang ato ang body. Kano sa pamantama save in a physical salvation during the time nga doon na glorification phase. Ang first phase unsa ganito, di ba tulo man ka klase atong salvation? Ang first phase katong gitawag nato nga eternal phase, ang atong soul is saved for all eternity. Faith alone in Christ alone. Phase 1. Di ba? Ang ato abang lawas is saved? No. We will die. Asa atong lawas padto? Unsa ito atong istoryahan gabi? Gusto unta nato maligo ba nga kanang dili ganit dinalian nga makapanlugod pud ta, maka lingkod-lingkod ta diha sa CR baron ug maka malimpyuhan ni mo imong lawas nga wa ka nagdali. Permitted dinalian atong trabaho diri sa atong shop. Dili pareha dito sa Bagong Bayan sa una nga makahid-hid patas itong mga tiil sa mga simento, ngayon na nga mamutang. But we say at the end of our conversation, naging ang conclusion is that this body will still be stinking o manimaho gihapon siya dito sa ilawom sa yuta, hindi mamatay ta. Okay? Because it's part of the condemnation. And I agree sa iya halfway. Okay? Sir, mo agree ko niya na imong istorya pero katunga lang. Ang akong soul is not condemned for all eternity because I believe in the Lord Jesus Christ and that saves me for all eternity. However, ang akong lawas is condemned. It will die. Ang binuhatan sa akong lawas is condemned by God. He cannot accept. Okay? Dili niya madawat. Okay? And I will die and this body will go to the grave ug manimaho siya. Baliw sa istorya. 9:30. 10 minutes lang. Okay, saba kay 10 minutes. Dito sila dapit sa atbang kay init kayo diha. Okay. 8 minutes. So muna siya ang ako ang gi-explain sa iya. And I don't know kung nasabtan niya. Okay? Well, ang akong gihangyo lang masabtan niya. Tuuhan niya kung dili, doesn't matter. Okay? Pero kung di niya masabtan, dili niya matuuhan. Mo po na sa kabutang. Walay butang nga kinahanglan nimo matuuhan kung wa nimo masabtan. Di gid ka katuo kung wa nimo masabtan. Pero kung nasabtan niya o wa niya gituhan, bahala siya. Okay? Ang akong handom nga masabtan lang unta niya. Okay? And it is by his free ayang kaugalingon kagawasan mutuo siya o kung dili niya to. Okay? Pero moto akong i-explain sa iya. Sir, ang imong kalag for all eternity will go to heaven. Karon nga time. However, imong lawas, kung mayong kasakwa, sir, nga imong lawas is not condemned, ug wa na kay sin nature, ini kamatay nimo, sir, moadto kag langit kung unsa gyud na imong porma sa lawas. The same as Jesus Christ. Naunsa si Jesus Christ pagkamatay niya? Nangabuslot iyahang kamot, kisi iyang kilid, iyahang agtang nangasamad, iyahang tuhod nangasamad. Daghan pa sa mga kabhang sa iyang likod nga tungod sa gihapak sa iyang cat's tail. Okay? Nangakabhang siya. Pangutana, by the time ba nga si Jesus Christ nabanhaw siya after 3 days? Unsa iyang kamot? Buslot pa ba? Buslot. Ang iyang kilid, gipakita niya kang Thomas. Buslot ba? Buslot. Ang iyang agtang, samad ba?
samad pa. Okay? Pero 3 days naman, di na kaayo siya dugo-dugo. Wa na yung nagkatulo nga dugo. Okay? Pero the same, si Jesus Christ is buslot gyud. And by the time nga mo makita na to si Jesus Christ didto sa langit, makita na to iya mga buslot. Okay? Ug samad sa kilid, ug samad sa agtang, ug sa tuhod. Okay? Makita na to. Pero kita inig adto na to didto. Ingon ako siya, ang akong hiwi nga abaga, hiwi gina nga abaga kumuadto ko dito kung ang akong lawas unta the same. However, malata lagi sa diskalibutan and we will all be changed. 1 Corinthians chapter 15. Doon na kitay heavenly body nga madawat. Gitawag nato na siya og glorification phase, third phase. Dili gid ta ang atong lawas dinhi sa kalibutan. Okay? Kung namatay ka nga pangag, I don't know kung kinahanglan to tanaw na to mga ba kay ngipon, okay? But we will all be changed. Okay? We will all be changed. Iyon ko siya, okay raman sa imuha pastor kay ang imuhang lawas. Well, ako yung proper nga term is that okay raman siguro sa imuha kay wapo man kang tao. How about kung believer ka karon pastor nya imong tiil putol? Tungod kay wa na kay si nature pastor kana imong lawas inisakan nimo sa langit, putol po na imong tiil. Kung putol imong kamot, putol po na imong kamot dito sa langit. Kung wa na kay si nature. Pero akong ingon sa mga pastor, dili na siya mao. Inigabot nimo dito sa langit, you will be as having the Jesus Christ body. Kung bata ka karon diri, inigabot nimo dito, dili ka bata. Kung namatay ka nga believer bata, inigabot nimo dito sa langit, di na ka bata og lawas. Okay? Inig namatay ka dito, tiguang kayo nga nagunot-kunot imong panit, igabot nimo dito sa langit, ilisan ka sa atong Dios og bag-ong lawas nga di na kunot-kunot. A perfect body. The same as Jesus Christ at his 33rd year nga naa siya ining kalibutan. Muna na nga stature, mature status sa lawas. Perfect status sa lawas. Walay doubt. Okay? Mo na siya. Well, 30 man gud siya nagsugod. 30 po siya nagsugod siya ministry. 3.5 years after namatay siya. Okay? Muna iyahang kuan. So kung unsa man ang naa sa 33, I don't know. Okay? Para sa mga mamatay glass to that inyo kinahanglan timan-an unsa nang word nga 30, a number nga 33. But it doesn't matter about the 33.5 year. Okay? Although what matters is that Jesus Christ died. Okay, kung unsa man ang iyang stature niadto as a perfect mature status, mo pud to siya ato ang sitwasyon. Okay, inig-abot na to sa langit. That's how I understand. Okay? Now, for 4 minutes, since nagingon man ko nga murawat tag question, na ba tay mga question about ini? Are we recording? Yes, naga-record ta. So, doon na tayo 4 minutes and 11 seconds. Unsa atong question? Doon na kay question? Sumuto siya, ha? Nga atong ginatanaw. Nga ang lawas, nga ato ang si tawag gini. Nga ato ang naa karon, dili ni siya maong lawas atong dadon sa langit. Okay? Para sa mga one naturist, nga wala na sila sa nature, unsaon nila pag-explain nganong kinahanglan man ilang lawas ilisan. Di po ta kabaw. Okay? Wa pa ko kadungog yun sa nila pag-explain. Basta ako giingon is that kung ang imong lawas dili na unta na siya makasasala kay gisave naman ka body, soul and spirit kay mo man ilang ginagamit nga teaching, di ba? If you understand kini nga tao, body, soul and spirit, ginagay sa mutudlo body, soul and spirit, and he wants to say nga imong lawas is dili na gina siya mahugawan. And I said, okay, kay wa na kay sin nature. Okay? And I said, okay, unsaon nimo pag-explain kung makabuhat kag sin after ka ma-save? And eventually, maybe they would say nga, I don't know, I mean, gusto ginuntan ako siya makaistorya niya. And I said, pwede man nato na istoryahan one time, pastor? And siya, yes. Pero katong one time, sukad ato, na gimi nagkita. Ana na lang, passing sa dalan. No? Magagiay na lang sa dalan. Beep! Okay? Oh. Ana na lang. Okay? So, na gid mi nagatbangay nga kanang maistoryahan na mo ni siya nga mga butang. And I really appreciate ini nga mga tao. No, bisan tinuod og lahi ilahang view sa mga doctrinal stand,
they're still open nga kanang magkatubangay, magkaistoryahanay. Pero siguro na busy lang yun. Ug ni Pastor pa nga Gwen, busy siya siyang saging karon, kapananom siya saging dito sa iyang lugar. So, yeah. Question. 2 minutes. Wala na mo question diya sa Tibanban. Ug I don't know kung doon na tayo kauban sa Davao atong tanawon. Okay, we still have one viewer. Anyway, we're out of time, and in fact kung doon na may mga butanga mo arise nga mga question, pwede magyapon na nyo ipada nga question later on. Nag-record ni siya. However, makita ninyo ni siya sa Facebook o sa Ustream o sa YouTube later on. Ako na i-upload sa YouTube. And usa pa, siya tawag ini. Kung doon na may mga pangutana, pwede na ninyo na ipadala bisag late na sa tuwang klase karon. Right? So, it's 9:30. Mag-close kita sa tuwang pagtuon. Let us pray. Thank you, Father, ining time. Although it's a little bit of short review, amahan tinod dili siya mahimong short tungod kay it takes us 55 minutes to consider ining amo ang short review. However, Father, we understand nga ang pagpanudlo amahan sa imong pulong dili kinahanglan nga subayo na mo amahan among schedule that within the next 2 weeks kinahanglan mahuman na mo ni sa nga particular nga subject. Among ginatanaw amahan is that nasabtan ba namo amo ang ginatun-an, o kung nasabtan namo amahan doon na kami kapasidad sa pagtuo niini, o kung amo kining amahan nga gituhan doon na pud may kapasidad amahan nga amo kining ibutang adto sa launching pad and ready to be applied, shared to other person, and ready to be applied really, Father, sa among mga kinabuhi. Because blessing and growth takes place when we are able to understand, believe, and i-apply na mo ni sa among kinabuhi. There will be blessing in time and rewards in eternity kung amo kini amahan nga ibutang din na sa among launching pad. So I pray, Father, sa mga tao karon nga paminaw din na online live, that you will bless their lives, provide them the necessary means to aron amahan nga ilang spiritual life makapadayon. And thank you, Father, for this opportunity nga imong gihatag kanamo that the truth is being communicated, o ang balaan nga espiritu hinaot pa nga libre siya sa pag-confirm, pag-bear witness, o pagtudlo sa matag usa ka kalag karon diha sa iyang espiritu nga kini nga mga butang kamatuoran o makahatag kini og value sa ilang espirituhanong kinabuhi. In Christ's name, amen. Stop na to atong recording. Daghang salamat kaninyo, o ang Dios magpanalangin kaninyo.